Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers, lahat po ng mga nakatutok sa atin sa Facebook at YouTube, sa lahat po ng ating mga kapamilya na nakatutok din sa atin abroad. Saan man kayo naroroon. Ayan, abroad. nasa abroad kayo. Broad, ah. Very broad. Ayan. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao, kasama natin ngayong gabi. Walang iba, Attorney PG Galang. Good evening, Attorney. Ay, good evening, Mare. At good evening sa mga nanonood sa amin sa Facebook at sa YouTube. Hello po sa inyong lahat. Ayan, naka-black and white. Oo nga, sasabihin ko nga Ang rin. tawag dyan, Ebony and Ivory. Hindi nila alam yung kantang ngayon. Oo nga. Alam Hindi ba nila nila? alam yung kantang yun. Kantahin nga natin. Oh, sige. Ebony. Yan. Kaya mo yan. Hindi, ayoko na. Mawalan tayo ng viewers. O, alam mo ba, Oh. ang ating abogado de Campanilla, Oo, na si Attorney Danny Concepcion, namimiss na natin dito. Miss ko na rin siya. Oo, medyo busy-busyhan Busy, lang busy, ang oo ating nga. abogado de Campanilla dahil alam mo na, Siya maraming hats to wear. Oo nga. Nabibisi siya sa pagiging presidente ng CEU, ayan. At syempre dito sa TVUP po. napakaswerte ng CEU. Yan, kasi bihasa, Oo. magaling. Oo. Tsaka professor ko yun. Ang professor mo ba yun? No, ng law school. Ano- Dalawang subjects nga ang Ay tinuro talaga? sa akin eh. Ako'y kasamahan natin si Attorney Danny Concepcion ng Oo. mahigit isang dekada Ako naman, sa usapang de Campanilla. huwag natin sabihin kung kailan ko siya naging professor, no? Dahil tagal na, no? Pero ang maganda nito, dahil nga alam niya na magiging busy siya, di ba? Nandito ka naman to help us. Oo nga, oo Equally nga. magaling Hindi, na masasabi abogada. ko talaga na kung ano man yung alam ko sa mga nasasagot ko, malaking kinalaman dun si Attorney Danny. Ayan, ayun naman pala. Ah. So, wag tayong malungkot dahil maraming maitutulong sa atin Oo si Attorney nga. PG Galang. Oo. At hindi lang yun, hayaan nyo, ha? Dahil Babalik rin siya. Babalik siya Pag at hindi na siya masyadong busy. Oo. May ganun talagang moments eh. Oo. Bisibisihan talaga Oo eh, nga. di ba? Pero I'm sure na he also wants to Yes. to do this show soon. Paano yan ang kanyang ginagawa mula noon? Oo, at saka alam mo, ang daming nakakilala sa kanya dahil sa show na Sa to. show, Oo, sa show. oo. Sa show ng puro Nakakatuwa pagbibigay naman payo. talaga siya, di ba? Very Oo. practical, True. deadpan, talaga. Oo. ano. Tsaka dito, hindi lang ho nagpapayo si Atty. Danny Concepcion, nagtuturo din magluto. O, tsaka yung malalim na Tagalog. di ba? At malalim na Tagalog. Malalim na Tagalog. Lahat Oo. kami natututo. But Okay. anyway, sige, hi na rin sa'yo, Atty. Danny. We miss you. Hi, Prof. Danny. Ayan. Press Danny ko na actually ang tawag Oo. ko sa kanya. Nagsimula akong tawag sa kanya, Dean. Ako, Press Danny. Tapos naging Press. Press. Ngayon, GM. Press GM na. Press GM. Gulo di ba? May governor pa sa Red Cross. Oo nga. Di ba? Ang dami, di ba? Okay, anyway. Sige, go. Sa mga gusto pa magtanong sa amin, sa mga usapang legal, at kahit na hindi legal, kahit na love life. Ay, pwede yan. Okay. Pwede kayo mag-text sa amin sa Globe numbers namin. It's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin sa Facebook Messenger. Yan. There you have it. Kaya tawag na po't mag-text na. Meantime, eto muna from Davao City. Dami nating mga texters from Davao. Oo nga. Nung isang episode rin, merong Davao, Cebu. Yes, Oo. Iloilo. Yes, oo. Dami na ha. Pero nakakatuwa yan. Sige, but basta meron ho kayong kailangan na katanungang legal na dapat sagutin, sige lang, Oo text nga. lang ho kayo sa amin. Sabi ni Evelyn na 46 years old, tungkol daw po ito sa isang Memorandum of Agreement. MOA. Oo, mo. Hindi dyan sa Sa may... sa may Hindi Rojas. dyan sa may Rojas Ah. at saka sa Makapagal. Ah. Memorandum of Agreement. Ang sabi niya, meron po kaming MOA na pirmado ng lahat ng partido at duly notarized na rin. Gayunman, 6 na taon na po ang nakalipas mula nang ito ay mapirmahan. Nais ko po sanang malaman kung maaari po bang baguhin o i-revise ang nilalaman ng isang notarized MOA matapos ang ganitong katagal na panahon.
Kung maari po, ano po ang tamang legal na proseso para rito? Kailangan po bang pumayag ang lahat ng lumagda sa kasunduan? Ano kaya yung MOA? Ayun na nga eh, parang napaka-mysterious, no? Pero, Magkakaiba ba yun? I mean, iiba ba ang sagot mo? Depende dun sa anong nakasulat sa MOA? hindi. Parehas lang. Parehas Okay, lang. anong sagot? Ang sagot ko dyan is, until, depende, okay, sige. Assuming, madami magiging assumera ako dito assuming na yung MOA nyo 6 years na at continuous yung subject ng inyong agreement, di ba? Yung kunyari, napagkasunduan nyo na um, merong binabayaran buwan-buwan o merong hindi ka gagawin o gagawin, kung ano man yan. Normally, it doesn't mean that after 6 years a MOA expires unless it says so in the agreement. Unless also, kaya ang daming hindi ko maintindihan unless the subject of the MOA naturally expires. Like for example, nag-agree kayo na dito sa isang concert na ito ating gagawin. Ito Okay. ang sagot mo ito, ako ang ako ang sponsor, ikaw ang ganyan. O di syempre, pag natapos na yung concert, wala na yung agreement na yun, fulfilled. So, naku, Evelyn. Pero Siguro ito- pwede ba, sabihin niyo sa amin kung anong MOA. Pero, if you want to revise any contract that has been signed and duly notarized, then you can do so, but yes, kailangan lahat pumirma. Kailangan lahat mag-agree because it's an agreement. Ano na ito, notaryado? So, yun. Ayan, sige. But sana next time mas maganda kung specific para ko mas maganda ang mas specific din yung sagot ni attorney. Sige, ito naman, Nicole. 18 years old lang ng Imus Cavite. At gusto sanang i-report ang isang taong patuloy na nangaharas at nagbabanta sa kanya. Babae ito, Oo Nicole. Hindi ko po masabi sa mga magulang ko dahil hindi nila alam ang aming naging relasyon. Ay, Jowa. Oo nga. Oo. At ginagamit din niya ngayon yung ano daw? para takutin ako. Niya din ngayon, yung para takot. Siguro meron silang, OMG. feeling ko meron siyang mga, May something. may something yan. Na oo. ginawa sila na Oo. parang hawak ng boyfriend Oo. niya. Okay. Nakahanap siya ng paraan para makontak ako at nagbanta pa siyang sasabihin sa parents ko ang nangyari sa amin. Ayun na. No, stalking. Tsaka Oo. bawsi, no? Natatakot na po ako dahil lumalala na po ang threats. Pero gusto ko sanang malaman kung maaari ko ba siyang i-report nang hindi po malalaman ng parents ko. At anong mangyari kung legal na paraan para mapigilan niya ako or pagilin ko siya ng pag-contact sa akin at pagbabanta. Meron bang paraan para hindi malaman ng parents niya? Well, unang-una, she's already 18. Pero alam mo, Oo. darling Nicole, ang unang-unang dapat na pinagsasabihan mo kung ano man ang nangyayari sa'yo, magulang Oo mo. nga, Nicole. Bakit ka natatakot sa mga magulang mo Yes. para ilapitan ng iyong problema? Kahit nasabihin na natin na ikaw ay of legal age. Kahit na magagalit sa kanya. Kaya na kasi ang ano niya is that, okay, parents notwithstanding, 18 years old is Is already of legal age na. of oo. legal age, and you can actually Decide for yourself. decide for yourself, Okay. institute action for yourself, and litigate for yourself, di ba? You don't need a guardian anymore because you're already of legal age. But why would you want to do that, Exactly. Nicole? Dapat Di may ba? kadamay ka sa lahat ng Oo. pagkakataon. Why would you want to do that, Nicole? Yes. Kasi, Siguro, okay, may sinasabi siyang nangyari sa kanila, may sinasabi siyang nagawa sila, I would suppose, Nicole, na kung hinaharas siya. kung ang iyong Magbigay na tayo ng example. kunyari, hinaharas siya na kung hindi ka makikipagbalikan sa akin, yung mga pictures mo sa akin. Nako, yun, example. Diba? O, Oo. kaya, yung alam ko yung secret mo. O, Mga ganon. Alam mo, Nicole, huwag kang matakot kung if your family life is okay naman, di ba? I'm sure na mas mahihigatan dahil sa pagmamahal sa iyo ng mga magulang mo, yung galit na nangyari sa iyo yan, mas mahihigatan ng kanilang pagnanais na protektahin ka at matutulungan ka nila. okay. But yes, so madami kang, I don't have to belabor the fact na madami kang kaso dyan, di ba? Harassment, stalking, sa vowsy, Oh. di ba? Sa cybercrime, kung ano man yan, Yes. di ba? Safe Spaces Act, sexual harassment, depende kung saan yan, kung kayo magkaklase, di ba? Sa eskwelahan, kasi 18, ano pa lang yan, senior high.
Correct. O kaya freshman ng college, di ba? So, anong unang first step? First step pa. Oo, Anong unang first step? Okay. Nakakaloka. Okay. Depende ha kung gaano kalala na to ha. Oo. Kung 18 sa kung suspecha ko ay nasa eskwelahan pa yan, di ba? Um, i-report mo sa eskwelahan nyo muna, di ba? Kasi kung magkaklase kayo, dahil 18 eh. Kung magkaklase. Kung Kung hindi sila magkaklase, Kung hindi kayo magkaklase, di natin alam kung sino yung karelasyon niya, di ba? mukhang hindi sila Ay, magkaklase. kung hindi ka klase, kung yan ay teacher o kung ano man, di ba? Pwede mo yan i-report rin sa anti-sexual harassment. Sa Pwede- pulis ba pwede na siyang pumunta? Pwede na siyang lumapit. Saan siya pwedeng lumapit? Okay, sa desk, women's desk. Women's Dahil, desk. diba? Dahil siya already a woman. Dahil 18 na siya. Women's and children's desk. Ayan. Huwag tayo The nagpapatakot. thing is, alam mo, Nicole, napakahirap mong harapin yan kung hindi mo kasama yung mga magulang sa mga mahal sa buhay. Diba? So, tama na protektahan mo ang sarili mo, pero baka hindi mo kayanin yan kung wala kang suporta. So, kumuha ka ng suporta. Yes, tama. O, huwag ka matatakot. Oo. Ipagdasal mo na rin. Oh. Best you pray, and then you seek help from your parents, and they will know what to Yes. do So, and huwag help kang you. tatago sa mga yan. Mas ako nga kung ako mas masasaktan ako, hindi dahil sa ginawa mo, kung ano man yung na tinatago mo sa akin. Hindi, totoo yun. Mahal tayo ng mga magulang natin eh. No Oo. matter what, kailangan puntahan natin sila. Wala Oo. namang magulang siguro na yung tamang matinong pag-iisip Oo. na itatakwil ang anak or, Ano you know. lang ganyan, di ba? Yung may problema. Yeah. Oo. Anyway, so again, sabi ni attorney, pwede kang pumunta sa women's desk dahil ikaw ay of age na. But, sa akin naman, go to your parents and seek help. Okay? Ito na. Si Maribel, 43 years old ng Bulacan, ang tanong niya, sa lupang hinuhulugan nila, malapit na po naming mabayaran ng buo ang property at 40,000 na lamang natitirang balanse. Bago ko po sana bayaran ang natitirang halaga, humihingi ako sa may-ari ng photocopy ng titulo upang ma-verify ang Bakit ngayon lang? dokumento. Bakit Gayunman, sinabi po niya na nasa kanyang pamangkin ang titulo at hindi niya ito maibigay. Ay, ano ba yan? Idinagdag pa niya na kung wala raw akong tiwala sa kanya, unti-unti na lamang niyang ibabalik ang mahigit 500,000 na ibayad Ano ba? namin sa ganitong sitwasyon. Oh. Ano po bang maaari kong legal na gawin? May karapatan po ba akong humingi muna ng kopya ng titulo bago bayaran ang natitirang balanse? At paano ko po maproteksyonan ang perang naibayad na namin? Nag-iinit ang ulo ko dito. Sige. Ako rin. Okay. Isa-isahin muna natin. Si Maribel Unang-una. ay 43 years Oo old. nga, Maribel. Baka lang hindi Dito na naman mga baboy at manok. manok. Baka hindi niya alam kung ano ang legal na basihan. Okay. okay. But anyway, anong dapat na muna mong malaman? May kontrata ka. Una-una, merong konsepto kasi sa batas yung buyer beware o yung caveat emptor. Okay. Na ibig sabihin, it is the duty of the buyer buying property to do their due diligence. Okay. Ibig Before, sabihin, oo. Tagalogin natin para kay Maribel para mas maintindihan ni Maribel. Oo. Ibig sabihin yan, Maribel, bago ka sana nagbayad ng simula ng isang kusing dyan sa buyer sa seller na yan, ay yun ang una mong ginawa. Mag-imbestiga. At hingin ang kopya ng titulo. Okay. Oo. At dahil hindi na nga niya nagawa. Oh, Okay. hindi mo na Ano ang nagawa solusyon? yan. Ang solusyon dyan, ni alam mo ba, Maribel, kung ano binibili mo, saan siya? At saka hindi, may kontrata kaya sila? Yun na isa pa. May kontrata ba kayo? Kasi titulo siya. Okay. Sana naman may kontrata kayo. Sana may naman pinagkasunduan sila. Oo, at may description kung saan yung Lugar, property. oo. Oo. 'Di ba? Kasi hindi ako makaisip ng isang tao na bibili ng property na walang unang kasulatan at hindi humihingi ng titulo. So, sa mga nanonood sa atin ngayon, ay huwag niyo pong gagawin yung ginawa ni Maribel, ha? Na pag kayo'y bibili ng property, ang una niyong hihingin ay proof of ownership.
Kasi ng tao nagbebenta sa'yo. Baka kasi hindi kanya. Baka hindi ka sa kanya kaya. Una, proof of ownership, which is usually the title or any proof that they have interest in that property. Second is buyer beware. Susukatin, di ba? Kaya nga nagpapasukat tayo pag kayo bumibili ng property, di ba? Na check nyo sa check. Kunyari, kung kahit na binigay sa'yo yung titulo, maniniwala ka ba sa titulo? Na kopya, photocopy? Hindi, di ba? Anong gagawin mo? Pupunta ka sa RD at verify mo kung totoo ba tong titulong ito at talaga bang ito ay pinagmamayari ng taong ito. Okay, since nandito na tayo sa sitwasyon na to, Maribel, wala kang lahat na yan at wala copy ng titulo. Can you compel them to deliver title to you or at least to show title to you? Oo. Ngayon, ito ang hirap kasi hindi ka, ang pagbenta ng title is called, covered yan ng statute of frauds. Is it enforceable if it is not written down or not notarized? Unfortunately, it is not. Kasi statute of frauds. Meron mga listahan yan ng mga... Hindi ko naintindihan yun. Okay, Pakiulit lang. Statute of frauds. Ayan. Anong ibig sabihin nun? Paki-type yan. Statute of frauds. Okay, Maribel, makinig kang maigi ha. Oo. Sana meron kang kahit na konting kasulatan man Statute lang para of at least frauds. maproteksyonan Ayan, ka. Philippines, Ayan. ayan. Sige, anong ibig sabihin na ito? Diba? Specific contract has to be in writing and signed to be enforceable. So in short, Oo. kung sila ay nagsulat-sulat Oo. lamang kamay, Signed, ito, okay lang, and enforceable. okay na yan, kahit Oo. walang notary. Oo, kahit Okay. na walang notary. Kasi, yun ang mga kontrata, kung hindi siya signed and written, mahirap siyang ma-enforce. Kasi, syempre, sasabihin niya, alam mo, ito nangyari sa tingin ko kay Maribel Gusto ba kunin yung lupa? O sige. Unti-unti ko lang kayang bayaran Sige, okay lang naman. Siya nahihiya siya dahil unti-unti niya binabayaran So Oo. sabi niya, sige, saka ko na lang titingnan Pero yung umabot titulo. sa 500,000 bago maubos sa Yes, kanyang, imagine. oo. Pagkatapos, ang sinabi niya, sige, papakita ko na lang yung titulo. Pagka gano'n, sige, konti kasulatan muna tayo. Pagkatapos yan, okay na. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sa tingin mo ba, manloloko ko? Kung wala manloloko nga siya. Oo. Okay, kuya, ang dami kwento. Pwede kang scriptwriter. Ako napagod sa'yo, ha? Nakakaloka siya. Hindi naman tapon yung 500,000. Okay, sige. Diba? May good news naman pala. Oo, kasi syempre no one can be unjust enrichment naman yan na binigyan mo siya ng 500,000 na walang kapalit, di ba? So, at the very least, ma-recover mo yan kung mapapatunayan mo wala talagang kapalit yung binibigay mong 500,000. So, since 500,000 yan, small claims yan. Teka muna, may nakasulat ba kung nakatira siya doon? Ay, actually, alam mo, magandang bagay yan. Alam mo bakit? Okay, kung nakatira na siya doon, then, it is now an exception to the statute of frauds. Kasi, it is already partially executed in the sense na, Wala. diba? Hindi natin Walang alam. nakalagay. Partially executed, meaning, and this means he already took possession. Correct. So, it goes to prove na Na may usapan sila. may usapan sila. Kasi how can paano makakatira doon si Maribel kung hindi siya nagbabayad? Diba? Correct. So, that is an exception. Pero kung hindi pa niya pinapatira at nandun lang, pera-pera lang ang pinag-uusapan nila, mag-small claims na lang kung wala kang tiwala. Yeah. At So, hindi sila makipag-ulo makapag-produce ng titulo. Correct. Kasi small claims naman kung sakaling, Magiging sum of money na lang yan. Utang oo. na lang. At sana meron silang kasulatan. Sana meron sila kasulatan. Di ba? Oo nga, sana Hindi, lang. pero hindi, I would think, sana naman, ikaw ba magkalabas ka ng 540,000 Kasi 500. Tapos 40,000 na lang ang ano mo. minsan kasi Yayamanin. Hindi, no. Minsan talaga, trust. Oh, sa Minsan, bagay. naive. Minsan, alam mo yung medyo vulnerable, madaling naloloko. Yung tipong, sige, pagbibigyan kita. Kasi may kakilala akong mga taong ganyan. Sa bagay. Totoo Yung ka. medyo hindi masyadong mataas ang Makwenta, napag-aralan. tsaka hindi makwenta. Hindi makwenta na o tiwala ako sa iyo o ate tinitiwala kita o kuya tinitiwala kita. Pero at the end of the day talagang ouch, ang sakit na loloko talaga. Sad. Anyway. So, kung wala ka talaga, kung talagang ayaw ibigay sa'yo, medyo magduda ka na.
Okay. Sige, Okay, eto sige. naman. Oy, naku, minor de edad ito. 17. Pwede naman tumawag ka minor de edad. Pwede eh. Siyempre, pwede. Oo. Okay, Angeles City ng Pampanga. Ay, hindi. Angeles City sa Pampanga. Ah, Okay. ah. 17 years old po ako at nasa Maynila ako noong para maghanda ng UPCAT Upkat! Ay! Good luck! dito. Okay. Eh kaso na-aksidente sila. Nung maaksidente, Oh, no. Akala ko may kailangan pa naman sa upkat. Habang na Motorcycle taxi papuntang Binondo. May L300 pong biglang lumabas sa kanan namin at kahit umiwas ang rider, naipit at nagasgas ang right leg ko. Umalis naman ang sasakyan bago namin makuha ang plate number Hit kaya and run. hindi kami agad nakapag-report. Nagpagamot muna ako dahil sa shock at injury pero ngayon gusto ng nanay ko na nasa abroad na mahanap namin ng sasakyan gamit ang CCTV o plate number. Kung mahanap po namin ang driver, ano pong maaari namin ikaso, anong proseso, lalot na minor de edad pa siya. OMG, Madami kaso mag-uupkat yan. pa naman Oo, siya. kawawa ka naman. Nakakasad. Madami yan. Na-aksidente. So, May upkat ongoing pa ba? Malapos na. Tapos na, oo. OMG! Oo, sana Paano okay ka- siya? Hindi, mukhang hindi naman niya sinabing hindi niya nakakuha eh. Mukhang papunta siya parang sana okay ka na, Sofia, at nakuha mo yung upkat kasi kakatapos Hindi, lang. pupunta nga siya ng UP. Bakit sa Binondo? Baka saan siya magte-take? Baka sa UP Manila, yung testing center. Sa Manila. Meron bang testing center doon? Meron din. Sa Manila, sa UP Manila. OMG. Anyway, ang Anyway. naging kaso niya, galing pa naman siya ng Pampanga, madami lalo. yan, oo naman. Madami yung kaso na pwede, una, reckless imprudence, resulting in injury. At ito ang magiging, ang mabigat niyan. Siya yung Hit and run. hit and run. Pag hit and run kasi, under the revised penal code, pag inabandon mo ang iyong na-aksidente, tumataas ang penalty. Okay. Tumataas. Paano yung motorcycle taxi? Hindi ba nagdemanda yon? Paano kaya yun? Dapat sabay ba sila o pwede siya muna? Pwedeng siya lang. Pwedeng siya lang. Kasi, at it doesn't matter if you're 17. Kasi you're the victim here eh. So, Yeah. oo, So, pwede na siya ang mag-file mismo, no? kasi pag reckless imprudence resulting in injury, at meron pa siyang inabandon yung victim. Tandaan mo, ang criminal cases, hindi naman, you're only a private complainant. In fact, ang pagiging niyan is people of the Philippines. Yeah. Versus versus kung sino man yung nag-hit and run sa iyo. At usually ang tawag private complainant, but actually in law ang talagang naglilitis ay ang state at ang victim is a witness. Ayan. Ganito na lang. Anong pangalan niya, Nicole? Kawawa naman si Nicole. Sabi ko nga, Sofia. Ano ba? Ay, si Sofia ba? Kawawa ka naman, Sofia. Ito na lang. Ang iniisip ko na lang ay papasa ka sa upkat. Yan. Bilang kabayaran sa iyong paghihirap, the universe will reward you. Okay. Hindi, ang nakikita ko lang dyan, Sofia, baka pwede ka magpatulong sa LGU doon sa Oo. barangay para makita sa CCTV. Oo. Agad mong puntahan kasi minsan nagbubura yung mga ang yan gawin eh. mo is pumunta ka sa police at sabihin mo, makita na yung CCTV. Pagkalya yan, usually hindi. Pag sa LGU, di ba? They really keep records. Yes. Pag ganyan eh. Kaya nga, di ba ngayon, sa sobrang dami na ng CCTV sa lahat ng kalye, no contact na nga, di ba? Which is maganda. Ang dami pong nasosolve na krimen dahil sa Sa CCTV. CCTV. That's very, Oo. very good. So, So, pumunta na siya doon. it doesn't matter if you're 17, magreklamo ka na sa police. The police will take it up and you will file sa sa fiscal or kung saan man kasi hindi na siya pang-inquest kasi matagal na nangyari. Ang tanong ko, pwede rin niyang dalhin yan sa LTO, no ba? Pwede, ireklamo niya. Ireklamo na And niya you're kaagad. 17, i-assist ka naman kasi you're a minor. I-assist ka naman alam na ng police kung anong gagawin. Kung anong gagawin. Oo, diba at saka kunyari kung ang mga magulang mo ay nasa abroad, Ibang bansa nasa eh. bansa, tatawagan naman yun ng mga pulis. So, Okay, good luck sa iyo ha. Maraming salamat sa sana pumasa siya. oo nga, 'di ba? Nasad tuloy ako. Oo. Anyway, kala ko tungkol sa ugkat yung tatanong niya sa Nababahala rin ako sa kanyang mga magulang kasi I'm sure 'di ba yung stress ng mga magulang Oo. na hindi makauwi para
'Di ba? Hindi, and sa akin, yung stress nga lang ng pagte-take ng upcut nandun na eh. Tapos Tapos nabangga ka pa, di ba? Oo. Na double jeopardy ka dyan. At Okay, least sige. naman hindi naman siya yung nakakunod na Yes. hindi niya hanggang gano'n na lang ang nangyari sa kanya. Okay, that's still a blessing, Oo. di ba? Okay, anyway, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. At sana po yung marami kayong natutunan mula sa mga payo ni Atty. PG at yung mga sitwasyon ng ating mga texters ngayong gabing ito. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Training, and of course, Babe Ma Castro. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. Bye!